Pagsasayang lang pala ang lahat. Matapos kong ilibing si Elena, ang asawa ko ng 43 taon, nakita ko siya sa mall. Buhay na buhay, kasama ang ibang lalaki. Ang mas masakit, pati ang sarili kong anak, si Anton, kasabwat sa panloloko. Ninakaw nila ang 376 milyon na pinaghirapan ko, nag-iwan ng 121,000 kada buwan. Akala nila tapos na ang laro. Ngunit may lihim akong hawak na magpapabago sa lahat. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. 6 na buwan na ang lumipas simula nang ilibing ko ang aking asawa, si Elena. 6 na buwan na puno ng dilim, ng kalungkutan, ng pagkabigla. Parang bangungot ang lahat, isang ulap na bumalot sa aking buong pagkatao. Araw-araw, hinahanap ko siya, ang kanyang ngiti, ang kanyang tinig. Ganoon ang dulot ng matinding pagluluksa, pinapaniwala ka na nakikita mo ang mga bagay na wala naman. Ngunit ang araw na yon, Huwebes ng umaga, bandang 11:30, hindi ito laro ng isip ko. Ito ay totoo. Nasa Larim Mega Mall ako noon, sa seksyon ng electrical supplies. May ginagawa kasi akong warehouse renovation sa Binondo, at kulang pa ako sa mga tubo, sa junction boxes, mga maliliit na bagay na kayang magpatigil sa buong proyekto. Habang kinukuha ko ang wire spool, narinig ko isang boses. Hindi lang basta boses. Ang boses ni Elena. Ang partikular na tono ng pagkadismaya niya kapag may hindi nakikinig. Libo-libong beses ko na itong narinig sa loob ng 43 taon ng aming pagsasama. Nanginginig ang aking mga kamay. Nanigas ako. Hindi iyan ang kailangan ko, sabi ng boses mula sa kabilang pasilyo. Espesyal na recessed lighting ang hiningi ko. Binitawan ko ang hawak kong wire. Kusa akong gumalaw, ang aking mga binti ay naglakad patungo sa lighting section. Ang puso ko ay parang may kakaibang ginagawa sa aking dibdib, sobrang bilis ng tibok. At naroon siya. Nakatayo sa aisle 12, hawak ang isang clipboard, nakikipagtalo sa isang sales associate tungkol sa mga ilaw. Naka-navy blue blazer, ang buhok ay mas maikli, at mas marami na ang uban. Ngunit ang kanyang tindig, ang paraan ng pagtabingi ng kanyang ulo, iyon ay si Elena. Hindi ako maaaring magkamali. Lumingon siya, at nasinaga ng sikat ng umaga ang kanyang profile. Ang asawa ko. Ang babaeng inilibing ko sa Loyola Memorial Park, Marikina, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng ang pangalan ay hindi ko pa rin masabi ng malakas. Siguro nasambit ko ang kanyang pangalan. Lumingon siya at tumingin ng diretsyo sa akin. Walang pagkilala. Walang pagkabigla. Isang magalang ngunit naiinis na ekspresyon lang ng isang estranghero na tinititigan. Elena, sabi ko, lumabas na garalgal ang aking boses. Ako ito. Umurong siya, mahigpit na hinawakan ang kanyang clipboard. Pasensya na po. Siguro po, napagkamalan niyo lang ako. Ngunit nakita ko. Ang peklat sa kanyang kaliwang kamay, mula hinlalaki hanggang pulso. Mula ng gabing kinuha niya ang kanyang kamay mula sa aking abot, at dali-dali siyang lumakad patungo sa labasan ng mall. Nanginginig ang aking mga binti, parang kahoy. Ang lahat parang panaginip. Nagmamadali akong sumunod, ngunit parang bumagal ang aking mga paa. Nakarating ako sa pintuan ng Larim Mega Mall, sakto para makita siyang salubungin ng isang lalaki sa labas. Matangkad, may uban, nakasuot ng polo shirt at khaki. Inakbayan siya ng lalaki. Lingon siya sa akin, isang sulyap na walang ibig sabihin. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa isang puting Ford sedan, 3 hanay ang layo sa paradahan. Nakatayo ako roon, ang mga otomatikong pinto ay bumubukas at sumasara sa paligid ko. Umihip ang mainit na hangin ng disyerto, na parang huling hininga ng isang pinagtaksilan. 105 degrees ang init noon. Hulyo sa Metro Manila. Ang init na dati ilaging pinipintasan ni Elena tuwing tag-araw, sinasabing lumipat kami sa mas malamig na lugar. Ngunit ngayon, hindi siya nagrereklamo. Buhay siya, sumasakay sa Ford na yon kasama ang isang lalaking hindi ako. Binuksan ng lalaki ang pinto para sa kanya. Umiti siya sa lalaki. Ang ngiting iyon, mas kilala ko pa sa sarili kong mukha. Halos patakbo ako sa aking lumang Silverado na nakaparada sa pinakadulo. Nanginginig ang aking mga kamay ng husto, 2 beses kong nabitawan ang susi. Lumabas na sa parking lot ang puting Ford, patungo sa silangan ng EDSA.
Pinaandar ko ang makina. Pumasok ako sa aking truck at sinundan sila. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Ang babaeng inilibing ko 6 na buwan na ang nakalipas ay buhay. At malapit ko nang malaman kung saan siya nagtatago. Ang bahay ay nasa Cavite, humigit kumulang 30 minuto mula sa buhay na binuo namin sa Alabang, Muntinlupa. Sinundan ko ang puting Ford pasilangan sa EDSA, pagkatapos ay patimog sa isang highway patungo sa Cavite, na natiling 3 kotse ang pagitan. Huminto ang panginginig ng aking mga kamay. May malamig na bagay na pumalit sa akin. Hindi na ako nagluluksa. Nangangaso ako. Lumiko sila sa isang subdivision ng mga bahay ng panggitnang uri, may 2 kotse na garahe, maliliit na bakuran, ang uri ng lugar kung saan kilala ng mga tao ang pangalan ng kanilang mga kapitbahay. Huminto ang Ford sa isang beige na ranch-style house na may puting trim. Walang espesyal. Ang perpektong lugar upang magtago. Nagmaneho ako, inikutan ng bloke, at nagpark ng 4 na bahay ang layo, sapat upang hindi maging halata. Sapat upang makita, bumaba si Elena, may dalang mga bag mula sa Mega Mall. Kinuha ng lalaki ang iba pa mula sa trunk. May uban, nakapolo shirt, at khaki. Kumilos sila na parang libu-libong beses na nila itong ginawa. Madali, komportable. Bumukas ang pinto sa harap. 2 bata ang tumakbo palabas, isang lalaki at isang babae, siguro 8 taong gulang at 10 taong gulang. Lolo, nakuha mo ba ang pintura? Sigaw ng mga bata. Tumawa ang lalaki at niyakap ang babae. Ginulo ni Elena ang buhok ng lalaki. Sabay-sabay silang pumasok. Sumara ang pinto. Isang perpektong maliit na pamilya. Nakaupo lang ako doon, ang makina ay tumitiktak habang lumalamig. Ang sikat ng araw sa hapon ay humahampas. Tumulo ang pawis sa aking likod. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Mga litrato ng bahay ng puting Ford. Nag-zoom ako sa plaka, YNZA 3E47, isang plaka ng Pilipinas. Isinulat ko ito sa maliit na notebook na nasa aking glove box. Lumipas ang 2 oras. Unti-unting lumubog ang araw patungo sa mga bundok. Sa mga bintana, nakita ko silang gumagalaw sa loob. Umilaw ang mga ilaw sa kusina. Dumaan si Elena sa bintana, gumagaya ng galaw na ginagawa niya kapag nagsasalita. Ang lalaki ay nasa mesa, ang mga bata ay nagtatakbuhan. 6:30, kumain sila ng hapunan. Nakikita ko sila sa bintana ng dining room. Si Elena ay naghahain ng pagkain, may sinasabi ang lalaki na nagpapatawa sa lahat. Normal. Buo. Lahat ng minsang nawala sa amin bago siya magpasyang mamatay. Naiwan ako doon hanggang sa patayin ang mga ilaw, hanggang sa huling kwarto ay madilim. 11:43. Halos 12 oras akong nakamasid sa buhay na binuo ng aking asawa nang wala ako. Pinaandar ko ang truck at umuwi. Maynila sa hating gabi. Mga kalsadang walang tao. Nag-iba ako ng daan, hindi pa ako handang harapin ang sarili kong madilim na bahay. Kung buhay si Elena, sino ang inilibing ko? Ang tanong na iyon ay umiikot na sa aking isip ng maraming oras. 6 na buwan na ang nakalipas, nakatayo ako sa tabi ng libingan at pinanood silang ibaba ang ataol. Naghagis ako ng lupa dito. Umiyak ako ng napakalakas, hindi ako makatayo ng walang tulong. Ngunit hindi ko nakita ang bangkay. Sarado ang ataol sa burol. Lumapit sa akin si Anton, ang aking anak, na may seryosong mukha. Pa, mas mabuti kung hindi na natin bubuksan. Grabe ang aksidente. Ayaw mong ganoon ang matandaan mo sa kanya. Tiwala lang po. Nagtiwala ako sa kanya. Ang anak ko. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Ang punerarya, ang mga papeles, ang death certificate. Napaka-epektibo. Akala ko nagpakatatag lang siya para sa akin. Ang ospital ang unang tumawag sa kanya. Sabi niya, kinilala niya ang bangkay, at inayos ang lahat bago ko pa malaman kung ano ang nangyayari. Nagpapasalamat ako noon. Pumasok ako sa aking garahe sa Alabang, Muntinlupa. Madilim ang bahay. Madilim na ng 6 na buwan. Simula nang imamatay si Elena. Simula nang kumbinsihin ako ni Anton na panatilihing sarado ang ataol. Nakaupo ako roon, patay ang makina, nakatingin sa pintuan ng garahe. Si Anton. Ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Si Anton.
Ang mapilit na huwag kong tingnan ang bangkay. Si Anton. Ang tumatawag bawat linggo, kumakamusta, tinitiyak na hindi ako nagtatanong. Alam ng anak ko. Hindi ko lang lubos na maintindihan noon. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang isip ko ay parang gulong na patuloy sa pag-ikot. Bawat detalye ng nakaraang 6 na buwan, bawat salita ni Anton, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Bakit siya ganoon ka-epektibo? Bakit ganoon kabilis ang lahat ng papeles? Ang ospital, bakit siya ang unang tinawagan? Mga tanong na dati pinalampas ko lang dahil sa matinding kalungkutan. Ngayon, sumasakit ang aking ulo sa pag-isip. 6:00 ng umaga, kinuha ko ang telepono. Ang kamay ko ay hindi na nanginginig kundi matatag. Tinawagan ko ang aking anak. Sinagot niya sa ika-5 ring, boses niya ay makapal pa sa antok. Pa, anong problema? Pumunta ka sa bahay ngayon. Ang aking boses, nagulat ako sa sarili kong tinig, puno ito ng otoridad na matagal nang nawala. Ngayon pa. 6:00 pa lang. Anton. Hindi ako nagbigay ng dahilan. Alam ko, kahit ano pang sabihin ko, alam niya kung bakit. 20 minuto pagkatapos, kumatok siya. Hindi ako bumangon mula sa aking kinaupuan sa sala. Bukas, sabi ko. Pumasok siya, nakasuot ng maong at gusot na shirt, magulo ang buhok. Ang kanyang mga mata, naghahanap ng kapanatagan. Isang pag-asa na hindi ako galit. Isang pag-asa na hindi ko pa alam ang lahat. Isang kapanatagan na hindi ko ibibigay. Inilabas ko ang mga litrato na print ko. Inilatag ko sa lamesa sa kusina, isa-isa. Ang bahay sa Cavite. Ang puting Ford. Ang plaka ng Pilipinas, Lizzie 347. At ang pinakahuli ang litrato ni Elena. Nakangiti. Kasama ang lalaking may uban at ang mga bata. Umupo ka, sabi ko, walang emosyon ang aking boses. Tiningnan niya ang mga. Tinitigan niya ang mga litrato. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Unti-unti. Mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang panga. Ang kanyang mga kamay, nakakuyom sa gilid ng mesa, nagsimulang manginig ng bahagya. Pa, kaya ko pong ipaliwanag, sabi niya, halos pabulong. Huwag kang magpaliwanag, putol ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Sabihin mo lang ang totoo. Lahat. Ang kanyang hininga ay bumigat. Kinuha niya ang litrato ni Elena. Inilapag ito ng dahan-dahan. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Paano niyo po? Nakita ko siya kahapon sa Galil Mega Mall, sagot ko. Ang iyong ina. Ang babaeng inilibing ko 6 na buwan na ang nakalipas. Sumandal ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. At kung magsinungaling ka, kahit isang beses lang Napalunok siya. Umupo siya sa upuan, ipinagdikit ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Sige po. Hindi siya tumingin sa akin. Sige po. At kinuwento niya. Lahat. Nalaman niya raw 3 taon na ang nakalipas. Double-double ang gasto sa credit cards. Kinausap niya ang kanyang ina. Umamin si Elena ng lahat. Ang lalaki sa Cavite. Ricardo. 20 taon na silang magkasama. Gusto raw ni Elena na makalaya na, pero ayaw niyang hatiin ang kanilang mga ari-arian sa diborsyo. Ang mga tindahan. Utang na 44 milyon noon. Pa, sabi ni Anton, mahina ang kanyang boses, kung hinati po ang lahat, wala na po sanang natira sa inyo. Kaya, tinulungan niya si Elena na pekehin ang kanyang kamatayan. Kaya, tinulungan mo siyang pekehin ang kanyang kamatayan. Hindi ito tanong. Isang matigas na pahayag. Napaurong siya. May isang babaeng walang tirahan, si Marilyn de la Cruz. May terminal cancer. Nag-aalok po si Mama ng $2,750,000 sa pamangkin ni Marilyn. Nag-check-in si Marilyn sa ospital gamit ang pangalan ni Mama. Namatay pagkaraan ng 3 araw mula sa cancer. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi sa takot. Sa galit. Bumili ka ng bangkay. Inilapat ko ng mariin ang aking mga kamay sa mesa. Pinaglibing mo ako ng isang estranghero. Hindi niya ako matitigan. Pa, ang mga pirma. Ang mga pirma ko po sa mga dokumento ng benta ay. Ilan, tanong ko. Maikli. Diretso. 15 po.
Pinraktis ko po ang pirma ninyo ng ilang linggo. Mga benta ng negosyo. Paglipat ng accounts. 126,500,000 mula sa joint accounts, 225,500,000 mula sa mga negosyo. Lalo pang lumitaw ang kanyang boses. Iniwan ko po kayo ng 121,000 bawat buwan. Akala ko po. Akala mo. Tumayo ako, kumaskas ang upuan sa sahig. Ang aking mundo ay gumuho sa aking harapan, parang isang lumang gusali na pinasabog mula sa loob. Akala mo magnanakaw ka ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Tutulungan mo ang iyong ina na pekehin ang kanyang kamatayan. Iiwan mo akong walang-wala. Sasabihin po namin sa inyo sa huli, sabi niya, nagmamadaling ipaliwanag. Umalis ka. Pakiusap eh. Umalis ka sa bahay ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi sa kalungkutan, kundi sa matinding galit. Ang galit na naipon sa loob ng 6 na buwan, at ngayon, 43 taon, ay bumuhos. Hindi ka na anak ko. Namatay ang anak ko kasama ang iyong ina. Umalis ka. Tumayo siya, umaagos ang luha. Mahal ko po kayo. Ang pagkakamali ay ang paglimot sa kaarawan. Ang ginawa mo ay ipinagkanulo mo ako sa loob ng maraming taon. Hinawakan ko ang kanyang braso, mahigpit. Umalis ka. Sumara ang pinto sa kanyang likuran. Narinig ko ang kanyang kotse na umandar. Umalis. Naiwan ako doon. Nag-iisa. Ang bahay ay parang isang libingan. Pareho silang ipinagkanulo ako. Ang aking asawa. Ang aking anak. Ngunit hindi ako tahimik na mawawala. Hindi na ngayon. 3 araw akong nanatili sa dilim. Hindi sinasagot ang telepono. Hindi kumakain. Nakaupo lang ako doon, nakatingin sa 43 taon ng kasinungalingan. Ngunit sa ika-4 na araw, may nagbago. Ang kalungkutan ay naging galit at ang galit ay naging layunin. Hindi ako nagpakabulag. Hindi na ulit. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng T-Private Investigator Metro Manila. Lumabas ang Elio Martinez Investigations. Isang address sa Ortigas Center, Pasig. Walang magarbong website. Basta't 30 taon sa beli. Discreet. Effective. Tinawagan ko. Isang garalgal na boses ang sumagot. Martinez. Kailangan ko po ng tulong. Kailangan nila lahat. Ang boses niya. Halika rito. Ang opisina ay maliit, magulo at amoy lumang kape. Nakaupo si Leo Martinez sa likod ng isang mesa na tambak ng mga folder. Mga 60 taong gulang. Kalbo. Nakasombrero. Nakatingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Kailangan ko pong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Asawang nanloko. Asawang patay. Maliban na lang hindi siya patay. Sumandal siya. Aba, iyan ay isang impyernong kwento. Ikukwento mo sa akin. Kaya ikinuwento ko. Ang libing. Ang Edo Mega Mall. Ang Cavite. Ang pag-amin ni Anton. Lahat. Nakikinig si Leo, nagsusulat. Nang matapos ako, sumipol siya. Mang Arturo, sa 30 taon ng trabahong ito, marami na akong nakita. Ngunit ito ay iba. Matutulungan mo ako. Kaya kong ilibing siya. Tumayo siya, kumuha ng papel. 275,000 retainer. Isa pang 275,000 kapag naibigay ko ang ulat. Isinulat ko ang tseke. Gaano katagal? Bigyan mo ako ng 1 linggo. 7 araw. Bumalik ako sa trabaho. Warehouse renovation. Electrical. HVAC. Ginagawa ko lang ang mga nakasanayan, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Sa ika-8 araw, tumawag si Leo. Nakuha ko na ang lahat. Halika rito. Makapal ang folder na iniabot niya sa akin. Binuksan ko, nakatayo roon. Mga litrato. Si Elena at ang lalaking may uban. Namimili. Nagkakape. Nabubuhay ng normal. Ricardo, sabi ni Leo. 52 taong gulang, retiradong ahente ng seguro. 20 taon na niyang kasama ang iyong asawa.
Ang mga batang iyon ay mga apo niya mula sa nakaraang kasal. Ricardo. Sa wakas, isang pangalan para sa lalaking nagnakaw ng aking asawa. Mga bank statement. 3 account sa ilalim ng pangalang Elena Sullivan at Sarah Mitchell Carson. ₱126,500,000 kabuuan. Buwan ng pagwi-withdraw na umaabot sa ₱440,000. 2 identidad, patuloy ni Leo, marahil higit pa. Ang pangalang Carson ay nakuha mula kay Lenny Ramos. Gumagawa ng peking dokumento, birth certificate, lisensya, social security card, phone records. Susunod, sabi niya. 207 tawag sa pagitan ng numero ni Anton at isang numerong nakarehistro kay Sarah Carson. Bago, habang, at pagkatapos ng stage death. Si Leo. Alam ng anak mo ang lahat. Binuklat ko ang mga pahina. Dokumentado. Napatunayang totoo. May iba pa, bumaba ang boses ni Leo. Hinalukay ko ang background ng iyong asawa. Bago ka, may Jose Peping Garcia. Ikinasal noong 76. Namatay sa aksidente sa kotse noong 80. Nakakolekta siya ng ₱16,500,000 na life insurance. Huminto siya. Maaaring may pattern na dapat imbestigahan. Napakalamig ng pakiramdam sa silid. Sa tingin mo? Sa tingin ko, nararapat itong tingnan, ngunit desisyon mo yan. Isinara ko ang folder. Kailangan ko ng abogado. Attorney Elizabeth Cruz, Criminal Defense at Civil Fraud, sabi ni Leo. Gusto mo bang tawagan ko? Ang opisina ni Attorney Elizabeth Cruz ay profesional. Nasa ika-10 palapag. Puro salamin at chrome. Suot niya ang isang kulay abo na suit. Matatag ang kanyang pakikipagkamay. Tunay. Mang Arturo, sabi niya. Binigyan na ako ni Leo ng maikling pagpapaliwanag. Isang napakakomplikadong sitwasyon. Matutulungan mo ako, tanong ko. Ang aking boses, matatag. Kaya ko silang wasakin, sagot niya. Ang kanyang mga mata, matatalas. Fraud, forgery, identity theft, concealment of a corpse, racketeering, at bigamy. 8 hanggang 15 taon sa bilangguan bawat isa. Napakalinaw ng kanyang sinabi. Gusto ko pong mabawi ang bawat sentimo at gusto kong harapin nila ang kanilang mga kahihinatnan. Kung ganoon, kailangan natin ng ebidensya, patuloy ni Elizabeth. Napakahusay ng ulat ni Leo, ngunit kailangan natin ang pag-amin ng iyong anak na nakarecord. Sa pagkakataong ito, naipaamin ko na siya, sabi ko. Kailangan ko po itong nakarecord, sagot niya. Audio, video kung maaari. Kaya mo bang gawin yon? Mapasalita muli siya. Inisip ko si Anton. Ang aking ipinagkanulo. Ang aking anak. Ang sakit ay nagbalik. Ngunit hindi ito nagpatagal. Ngayon, ang sakit ay panggatong lamang. Mahina kong sabi. Kaya kong gawin yon. 2 araw pagkatapos, tinawagan ko si Anton. Anak, sabi ko, pwede ba tayong mag-usap? Siguro, mananghalian tayo. Ang kanyang boses ay tila sabik. Umaasa. Opo, pa. Kahit saan niyo po gusto. Sa tea house, sabi ko. Martes, 1:00. Naroroon ako. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinitigan ko ang digital recorder na ibinigay sa akin ni Elizabeth. Maliit. Manipis. Voice activated. Perpektong kasya ito sa loob ng aking bulsa ng jacket. Makukuha nito ang bawat salita. Martes ng tanghali, nagmaneho ako patungo sa restaurant. Isang mamahaling lugar sa Makati, may puting mantel at tahimik na kapaligiran kung saan hindi nagkakalat ang mga usapan. Maaga akong dumating. Pumili ako ng sulok na booth. Sinubukan ko ang recorder at ipinasok ito sa aking bulsa sa loob. Sinusuot ko ang aking jacket. Ang silid ay sapat na malamig upang magmukha itong natural. Dumating si Anton eksakto 1:00. Nagbihis siya ng maingat. Button-down shirt. Malinis ang ahit. Sinusubukan niyang magmukhang magalang. Sinusubukan niyang magmukhang nagmamalasakit. Humila siya ng upuan sa harap ko. Pa, salamat po. Umorder muna tayo, sabi ko, pinapanatili ang aking boses na walang emosyon. Hindi mainit. Hindi malamig. Nag-order kami ng steaks. Wala kaming gaanong kakainin.
Nang umalis ang waiter, sumandal ako. Kailangan kong maintindihan ang lahat mula sa simula. Bawat detalye. Opo, huminga siya ng malalim. Saan niyo po gustong magsimula? 3 taon na ang nakalipas nang nalaman niyo. Muli niyang ikinuwento, ngunit sa pagkakataong ito, nanatili akong kalmado. Nagtanong ako. Nagpaliwanag ng mga detalye. Tiniyak kong malinaw ang bawat salita para sa recorder. Ipinaliwanag niya ang dobleng gasto sa credit card. Ang pagharap niya sa kanyang ina. At ang pag-amin ni Elena tungkol kay Ricardo. 20 taon na silang magkasama. Gusto raw ni Elena na makalaya na, ngunit tumanggi siyang hatiin ang mga ari-arian. Ang mga tindahan po pa lumulubog. 44 milyon ang utang. Nagbabanta na ang mga supplier ng kaso. Kung nag-divorce po kayo, kung na-liquidate at hinati ang lahat, wala na po tayong natira. Kaya, iminungkahi raw ni Elena ang pagpeke ng kanyang kamatayan. Nag-research siya tungkol sa batas ng komunidad ng ari-arian ng Pilipinas at ang paghahati ng ari-arian. Kung naniwala akong namatay siya, maiiwan ang lahat sa akin. Walang hati. Walang abogado. At si Marilyn de la Cruz. Nakita raw siya ni Mama sa pamamagitan nila ni Ramos, isang lalaking gumagawa ng peking dokumento. Si Marilyn ay walang tirahan. Stage 4 cancer. Ilang linggo na lang ang buhay. Nag-alok daw si Mama ng 2,750,000 sa pamangkin ni Marilyn. Nag-check-in si Marilyn sa ospital gamit ang pangalan ni Mama. Gamit ang mga dokumentong nilikha nila ni Opo, birth certificate, lisensya, social security card. Nagpunta si Marilyn sa emergency room sa Cavite bilang Elena Sullivan. 3 araw pagkaraan, namatay siya sa cancer. At ang Loyola Memorial Park, Marikina. Kinilala ang bangkay. Sabi ni Anton, masyado pong traumatiko para sa inyo. Sarado ang ataol. Ang mga pirma. 15 dokumento. Pinraktis ko po ang pirma ninyo ng ilang linggo. Mga benta ng negosyo. Paglipat ng accounts. 126,500,000 mula sa joint accounts. 225,500,000 mula sa pagbebenta ng 2 tindahan. Pinananatili ko po ang isa para magmukhang lehitimo. At ang 121,000 bawat buwan. Akala ko po sapat na yon. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Jose Peping Garcia. Nanigas siya. Nang saliksikin daw niya ang background ni Mama, nakita niya ang unang kasal nito. Namatay si Jose Peping Garcia noong 1980. Si Elena ang tanging saksi. At nakakolekta ng 16,500,000 na insurance. Nang malaman ko po kung paano siya namatay, natakot ako. Natakot po ako na baka saktan po kayo ni Mama kung nalaman nyo. Kaya po ako sumama sa plano. Nakuha ng recorder ang lahat. Kaya ba nating ayusin ito, mahinang tanong ni Anton. May paraan po ba para maging tama ang lahat? Tiningnan ko ang aking anak. Ang lalaking nagkanulo sa akin. Ang batang pinalaki ko. Titignan natin, sabi ko. Nag-iwan ako ng pera sa mesa at lumabas. Bitbit ko ang lahat ng kailangan ko. Bawat salita. Bawat detalye. Nakarecord. Maghahain ng kaso si Elizabeth sa umaga. Inakala ni Anton na pinatawad ko siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. 2 linggo. Iyon ang haba ng panahon na kailangan ni Elizabeth upang maihain ang reklamo. Ma-secure ang mga utos ng korte. At ma-freeze ang mga account. 2 linggo para magsimulang gumulong ang legal na makina. At ngayon, nakatayo ako sa pintuan ng bahay na yon sa Cavite. Hawak ang mga legal na abiso. Handa na ako. Umalinggaw ang tunog ng doorbell sa buong bahay. 3:00 ng hapon, 1 linggo. Narinig ko ang mga yabag. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang lalaking may uban. Ang nakita ko kasama ni Elena. Sa malapitan, nakita ko ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Ang pagkalito sa kanyang mukha. Paano ko po kayo matutulungan? Tanong niya. Hinahanap ko ang asawa ko, sabi ko. Elena Sullivan. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Wala po akong kilalang ganyan. Ricardo. Ginamit ko ang kanyang pangalan. Sadya. Pinanood ko siyang umiling.
Kailangan kong makausap si Elena. O dapat ko bang tawagin siyang Sarah? Sa likod niya, narinig ko ang bumagsak na bagay. Basag na salamin. Pagkatapos, lumabas siya sa pasilyo. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Kumusta, Elena? Sabi ko. Matagal na rin. 6 na buwan sa katunayan. Nagtinginan si Ricardo sa pagitan namin. Sarah, kilala mo ba ang lalaking ito? Hindi Sarah ang pangalan niya, sabi ko. Elena Marie Sullivan ang pangalan niya. Asawa ko. Ikinasal kami ng 43 taon nitong Abril. Hindi. Hindi yan posible, bulong ni Ricardo. 20 taon na kaming kasal. Siya si Sarah Mitchell Carson. Ipakita mo ang kaliwang kamay mo, Elena, sabi ko. Itinago niya ito sa kanyang likod, ngunit nakita ko na ang gulat sa kanyang mga mata. Ang peklat, patuloy ko. Mula sa kawali noong Pasko ng 1995. O ang nunal sa iyong kanang balikat. O ang iyong baluktot na hintuturo mula sa softball game noong 89. Tiningnan ko si Ricardo. Tanungin mo siya. Tingnan mo kung nagsisinungaling ako. Lumabas ang boses ni Elena na parang bulong. Mang Arturo, pakiusap. Pakiusap. Pakiusap, ano? Tanong ko. Pakiusap, umalis ka. Pakiusap, magpanggap akong hindi kita nakitang namimili ng pintura sa Mega Mall. Pakiusap, kalimutan kong inilibing ko ang ibang tao sa iyong lugar. Napahawak si Ricardo sa frame ng pinto. Ano ang sinasabi niya? Inilabas ko ang mga legal na dokumento. Iniabot ko. Para sa iyo ang mga ito. Elena Sullivan. Kilala rin bilang Sarah Mitchell. Kilala rin bilang Deborah Carson. Mga kasong kabilang ang identity fraud, forgery, concealment of a corpse, racketeering, at bigamy. Bigamy, bumaluktot ang boses ni Ricardo. Kasal siya sa aming dalawa, sabi ko. Sa loob ng 20 taon. Isang kategory A felony sa Pilipinas. 1 hanggang 4 na taon sa kulungan, plus multa. Parang umindayog ang mundo. Namutla ang mukha ni Ricardo. Inabot ni Elena ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. May iba pa, sabi ko, pinapanood ang kanyang mukha. Bago ako, may Jose Peping Garcia. Ikinasal noong 1976. Namatay sa isang aksidente sa kotse noong 1980. Si Elena ang tanging saksi. 16,500,000 ang nakolekta niyang insurance. Huminto ako, hinayaan kong lumubog ang impormasyon. Iyan ay isang pattern, hindi ba, Ricardo? Unang asawa, namatay sa aksidente. Pangalawang asawa, namatay para makawala siya sa utang. At ikaw? Well, buhay ka pa sa ngayon. Napaurong si Ricardo. Ang preno ng kotse ko noong nakaraang buwan. Sabi ng mekaniko, parang pinutol ang linya. Ikaw na sana ang susunod, mahina kong sabi. Katulad ni Jose Peping Garcia. Sumugod si Elena, ngunit pinigilan siya ni Ricardo. Hindi mo naiintindihan. Mahal ko ni. Huwag. Boses ko, parang kutsilyong humiwa sa hangin. Huwag mong sabihing nagmahal ka ng kahit sino. Bumili ka ng bangkay, Elena. Isang namamatay na babaeng walang tirahan na nagngangalang Marilyn de la Cruz. Nagbayad ka ng 2,750,000 para sa kanyang bangkay. Pinagpalsipikado mo ang aming anak ng aking mga pirma. Ninakaw mo ang 126,500,000 mula sa aming mga account. Kinuha mo ang 225,500,000 mula sa negosyong binuo ko sa aking sariling mga kamay. Iniwan mo akong may 121,000 bawat buwan habang naglalaro ka ng bahay kasama niya. Nanginginig na ngayon si Ricardo. Sarah, sabihin mong hindi ito totoo. Ngunit hindi niya kaya. Ang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nauubos. Inilagay ko ang mga legal na abiso sa rehas ng beranda. Ang lahat ng account mo ay frozen. Ang lahat ng ari-arian mo ay kinuha. Ang mga warrant of arrest ay inisyu na para sa iyo at kay Anton. Lumingon ako kay Ricardo. Pasensya na po na nadamay kayo dito, Ginoong Ricardo. Biktima rin po kayo. Ang impormasyon ng abogado ko ay nasa ilalim ng mga dokumento na yan. Matutulungan kanya na mabawi ang sayo. Naglakad ako pabalik sa aking truck. Sa likod ko, narinig ko ang hikbi ni Elena.
Ang tahimik na pagkabigla ni Ricardo. Sa kabilang kalye, isang kapitbahay ang nakatayo sa kanyang bakuran, nakamasid. Si Aling Dorothy Santos, ayon sa ulat ni Leo. Mabuti. Hayaan na makita ng buong kapitbahayan. Paalis na ako nang tumunog ang aking telepono. Si Elizabeth. Tapos na, sabi niya. Aktibo na ang mga warrant of arrest. Gumugulong na ang lahat. Sa rearview mirror, nakita ko si Elena na nakaluhod sa harapan ng hagdan. Ang perpektong kasinungalingan na binuo niya sa loob ng 43 taon ay gumuho sa paligid niya. At ito pa lamang ang simula. Dumating ang tawag kinabukasan, 6:15 ng umaga. Si Grace. Sumisigaw siya sa telepono. Inaresto nila si Anton. Ikinadena nila at dinala. Bumangon ako sa kama. Binuksan ko ang ilaw sa lampara. Ang boses ko ay lumabas na matatag, walang emosyon. Tanungin mo siya kung ano muna ang ginawa niya sa akin. Anak mo siya. Paano mo nasabi yan? Tumigil siya sa pagiging anak ko nang tulungan niya ang kanyang ina na nakawin ang is-376 milyon at pekehin ang kanyang kamatayan. Ibinaba ko ang telepono. Ayon kay Elizabeth, sinubukan daw ni Anton na mag-wire ng A44 milyon sa isang bangko sa Hong Kong noong hating gabi. Na-flag at na-block ang transaksyon. Nang dumating ang NIE at ang pulisya ng Pilipinas sa kanyang pintuan 5:30 ng umaga, nag-impake raw siya ng maleta. Pinigil siya ng walang piyansa. Flight risk. Miyerkules ng 2:00 ng hapon, inaresto si Elena. Hindi ako naroon para makita, ngunit ipinadala ni Leo sa akin ang mga detalye. Nasa 1% membership shopping daw siya sa Cavite, namimili ng grocery na parang walang nangyari. 2 opisyal ang lumapit sa kanya sa seksyon ng gulay. Sinubukan niyang tumakas, umabot lang sa parking lot bago siya nahuli. Ang lahat ng kanyang account ay frozen. Ang bahay sa Cavite ay kinuha. Naiwan si Ricardo sa gumuho na buhay na binuo sa kasinungalingan. Nagkita kami ni Ricardo noong Biyernes sa isang coffee shop malapit sa Ortigas Center. Mukha siyang hindi natulog ng ilang araw. Hindi rin ako. Hindi ko nga alam kung ano ang itatawag ko sa kanya, sabi niya, nakatitig sa kanyang kape na hindi pa nagagalaw. Sarah? Elena? Sino siya? Isang manloloko, sabi ko. Iyon lang siya noon at ngayon. Dahan-dahan siyang tumango. Sinabi niya sa akin na Sarah Mitchell ang pangalan niya. Iba ang petsa ng kapanganakan sa lahat ng dokumento niya sa sinabi mo. Mayo 14, hindi Marso 2. Ilan pa kaya ang iba? Naisip ko ng malakas. Kinumpirma ni Leo ang ikatlong identidad ng umagang iyon. Isang ari-arian sa Tagaytay City, Cavite, na binili sa ilalim ng pangalang Sarah Mitchell noong 1,978. Isang maliit na kondo na binayaran ng cash. Nanginginig ang kamay ni Ricardo nang itaas niya ang kanyang tasa. Iniisip ko pa rin ang kotse ko, ang pagpalya ng preno noong nakaraang buwan. Sabi ng mekaniko, parang pinutol ang linya. Ikaw na sana ang susunod, mahina kong sabi. Katulad ni Jose Peping Garcia. Nagtinginan kami. Ikaw na sana ang susunod, sabi niya. Kami ay naupo ng tahimik sandali. 2 lalaki na nagmahal sa iisang babae. 2 lalaki na sinira niya. Tatalakay ako, sabi ni Ricardo sa wakas. Kahit ano pa ang kailangan nila sa akin, ibibigay ko. Gagawin ko rin. Tumawag si Elizabeth ng gabing iyon para sa mga update. Tinanggap daw ni Anton ang plea deal. 5 taon sa New Bilibid Prison, Muntinlupa, kapalit ng buong kooperasyon at pagtestigo laban kay Elena. Kung walang deal, 8 hanggang 10 taon ang kanyang kakaharapin. Tumanggi si Elena na magplea. Gusto niya ng paglilitis. Ngunit ang koneksyon ni Jose Peping Garcia ay nagpabago ng lahat. Ang pattern ng pag-ugali. Ang mga insurance payout. Ang mga kahina-hinalang kamatayan at pagkawala. Pinipilit ng taga-usig ang 15 taon, marahil higit pa. Naghain din si Grace ng diborsyo kaninang umaga, dagdag ni Elizabeth. Sinasabi niya na wala siyang alam sa lahat ng ito. May duda ako. Talaga ba? Mahalaga pa ba? Pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili ngayon. Nang gabing iyon, umuwi ako at nakita ang isang voicemail. Si Anton. Tumatawag mula sa Quezon City Jail. Pa, pakiusap. Ang kanyang boses ay basag.
Desperado. Alam kong hindi ko po deserve, pero kailangan ko po kayong makausap. Kailangan kong magpaliwanag. Tinitigan ko ang kumikislap na ilaw sa makina ng matagal. Pagkatapos, dinalit ko ito. Hindi pa. Hindi pa ako handa. Ngunit alam kong kailangan ko siyang harapin sa huli, sa korte. 3 buwan ang lumipas. 3 buwan ng mga deposisyon ng legal na papeles. Binuo ni Elizabeth ang isang kaso na matibay. Binibisita ko si Anton minsan pagkalipas ng 6 na linggo sa kustodiya. Maikli. Masakit. Ngunit kinakailangan. Hindi pa kita napapatawad, sabi ko sa kanya sa pamamagitan ng plexiglass. Ngunit hindi kita pababayaan. Umiyak siya. Umalis ako. At ngayon, nakaupo ako sa isang courtroom sa Metro Manila. Pinanood ko ang formal na pagkabuwag ng aking pamilya, nagaganap sa ilalim ng mga fluorescent lights. Nauna ang plea hearing ni Anton. Nakatayo siya sa harap ni Judge Catherine Reyes. Naka-orange na jumpsuit. Ikinadena ang kanyang mga kamay. Mukha siyang mas matanda ng 20 taon kaysa 4 na buwan na ang nakalipas. 5 taon sa New Bilibid Prison, Muntinlupa, sabi ng hukom. Eligible para sa parol pagkatapos ng 2.5 taon, depende sa mabuting pag-ugali at patuloy na kooperasyon sa mga otoridad. Lumingon si Anton sa akin. Pa, humihingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi ako sumagot. Wala nang masasabi. Ang paglilitis kay Elena ay tumagal ng 2 linggo. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang dokumentasyon ni Leo. Ang nakarecord na pag-amin. Mga record ng bangko. Ang patotoo ni Lenny Ramos tungkol sa mga peking dokumento. Ang pahayag ni Ricardo tungkol sa huwad na identidad. Inilatag ito ng tagausig piraso-piraso. Bumuo ng kasong napakatibay. Walang puwang para sa pagdududa. Nang tawagin ako upang tumestigo, naglakad ako patungo sa stand. Tumingin ako ng diretsyo kay Elena. Hindi siya makatingin sa akin. Sa loob ng 43 taon, simula ko, naniwala ako na bumubuo ako ng buhay kasama ang isang taong mahal ko. Nagtrabaho ako ng 70 oras sa isang linggo. Inilagay ko ang bawat peso na kinita ko sa aming kinabukasan. Nagtiwala ako sa kanya ng lahat ng mayroon ako. Huminto ako. Hinina ko. Ninakaw niya ang lahat, patuloy ko. Ang aking boses, matatag. Hindi lang ang pera. Ninakaw niya ang kakayahan kong magtiwala. Maniwala sa anumang mabuti. Ninakaw niya ang mga taon na nagluluksa ako para sa isang babaeng buhay at pinagtatawanan ako sa buong panahon. Sunod na tumestigo si Ricardo. Nagsalita siya tungkol sa mga kasinungalingan. Ang huwad na identidad. Ang pagka-realize na biktima siya mula pa sa simula. Hindi ko na alam kung sino ako, mahina niyang sabi. Ang lahat ng pinagbatayan ko sa aking buhay ay pawang imbento. Nag-deliberate ang hurado ng 3 oras. Guilty sa lahat ng counts. Identity fraud. Forgery. Conspiracy to commit fraud. Concealment of a corpse. Racketeering. Bigamy. Dumating ang sentensya 1 linggo pagkatapos. Anton Sullivan. Binasbasa ni Judge Reyes. 5 taon sa New Bilibid Prison, Muntinlupa. Eligible para sa parol pagkatapos ng kalahati ng iyong sentensya. Tumango si Anton. Dinala siya palayo. Elena Marie Sullivan. Kilala rin bilang Sarah Mitchell Carson. Nagpatuloy ang hukom, matigas ang kanyang boses. Ipinakita mo ang isang pattern ng pagsasamantala na sumasaklaw sa mga dekada. Mula kay Jose Peping Garcia noong 1980 hanggang sa lalaking nasa harap ko ngayon, binuo mo ang iyong buhay sa panlilinlang at pagnanakaw. Hinahatulan ka ng korte ng 15 taon sa Correctional Institution for Women. Hindi ka magiging eligible para sa parol sa unang 10 taon ng iyong sentensya. Namutla ang mukha ni Elena. Hindi. Hindi po. Pakiusap. Bukod pa rito, dagdag ng hukom, inuutusan kang magbayad ng restitusyon na 376 milyon kay Mang Arturo at mga kaugnay na pinsala kay Ricardo. Gumalaw ang bailiff upang ihatid si Elena palabas. Habang dinadala siya sa aking hilera, lumingon siya at tiningnan ako sa huling pagkakataon. Hindi ako lumingon. Sa labas ng courthouse, nagsiksikan ang mga reporter.
Tinulak ko sila patungo sa aking truck. Naghihintay si Mang Bill Anderson sa pintuan ng driver. Tama ang ginawa mo, West, sabi niya. Ganoon ba? Tanong ko. Ang anak ko pupunta sa bilangguan. Ang asawa ko mamamatay doon. Ngunit malaya ako. At pagod ako. Sobrang pagod. Gusto ko lang umuwi. Kung saan man yun ngayon. 1 taon ang lumipas. 1 taon. Nakatayo ako ngayon sa aking workshop sa Subic Bay Freeport Zone. Nagbabarnis ng isang custom-made na bookshelf para sa isang retiradong guro. Ang trabaho ay tapat. Ang amoy ng malinis na kahoy. At ang buhay na ito sa akin. Nakasanayan ko na ang isang routine. Kape kasama si Mang Bill Anderson, 6:30 bawat umaga, sa isang dinner sa National Highway. Nagtatrabaho sa shop hanggang tanghali. Isang paglalakad sa disyerto sa hapon. Ako lang sa katahimikan. Simple. Sadyang binalangkas. Malaya. Dumating ang tawag isang Martes. Si Anton. Tumatawag mula sa Portland. Pa, sabi niya. Ibinalik ko ang aking planador sa lamesa. Anton. Nakakulong ako noong nakaraang linggo, sabi niya. Dahil sa good behavior. 2.5 taon imbes na 5. Alam ko, sabi ko. Sinabi sa akin ni Elizabeth. Isang pagtigil. Nagtatrabaho ako sa isang carpentry company dito. Maliit na kumpanya. Alam nila ang record ko pero tinanggap pa rin ako. Ang kanyang boses mas matatag kaysa sa narinig ko sa loob ng maraming taon. May dinedate po ako. Isang guro. Rachel ang pangalan niya. Siya po ay mabuting babae, pa. Mabuti, sabi ko. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo balang araw kung handa na po kayo. Tumingin ako sa bintana sa mga bundok. Siguro balang araw. Hindi ito kapatawaran, hindi pa. Ngunit isang pinto ito na naiwang bukas. Sapat na yon sa ngayon. Ang financial recovery ay tumagal ng 8 buwan upang matapos. 396 milyon. Tinulungan ako ni Elizabeth na ayusin ng tama. 275 milyon ang inilagay sa conservative investments na gumawa ng humigit kumulang 970,000 kada buwan sa passive income, higit pa sa sapat para mabuhay. 82,500,000 ang nasa savings. 16,500,000 ang idinonate ko sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng financial abuse at elder fraud. Ang paggawa ng kahoy ay hindi tungkol sa pera. Tungkol ito sa paggawa ng isang bagay na totoo sa sarili kong mga kamay. Isang bagay na hindi kayang pekehin o nakawin. Nagkikita kami ni Ricardo para magkape minsan sa isang buwan. Hindi na kami gaanong nag-uusap tungkol kay Elena. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa pangingisda. Baseball. Ang mga simpleng kabutihan ng buhay na umuusad. May mga liham na dumarating mula sa Correctional Institution for Women tuwing ilang linggo. Sulat kamay ni Elena sa mga sobre. Itinatapon ko ang mga ito nang hindi binubuksan. Wala siyang masabi na kailangan kong marinig. Natapos ko ang bookshelf isang Biyernes ng hapon. Inilagay ko ito sa aking truck. At inihatid kay Aling Hernandez sa silangan ng Boulder City. Umiyak siya nang makita ito. Binayaran niya ako ng 16,500. At binigyan ako ng homemade tamales. Pauwi, dumaan ako sa gilid ng Metro Manila. Kumikinang ang strip sa malayo. Lahat ng ilaw at ingay at pagtatanghal. Dati naninirahan ako sa syudad na yon. Akala ko dati iyon ang aking tahanan. Hindi ko ito namimiss. Ang aking bahay sa Subic Bay ay maliit. 900 square feet. Isang kwarto. Isang garahe na ginawa kong workshop. Walang utang. Walang multo. Isang lugar na akin. Marami ang nagtanong sa akin kung sulit ba. Ang pagwasak sa aking pamilya. Ang pagpapadala sa aking anak sa bilangguan. Ang pagkuha ng lahat mula sa babaeng minahal ko sa loob ng 43 taon. At sinabi ko sa kanila, hindi ko winasak ang aking pamilya. Sila ang gumawa niyon. Tinanggihan ko lang na sirain din nila ako. Ako ay 67 taong gulang. Nawala ang 4 na dekada ng aking buhay sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, mayroon akong isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon.
Katotohanan. Ang aking sariling katotohanan. Isang buhay na binuo sa katapatan. Hindi panlilin lang. At dignidad. Laging dignidad. Dahil hindi kailanman huli ang lahat para hingin ang iyong nararapat. Hindi kailanman huli ang lahat para piliin ang iyong sarili. At hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Tinatawag itong paghihiganti ng ilan. Tinatawag ko itong hustisya. Ngunit sa totoo lang, ito ay kalayaan. At iyon ay mas mahalaga kaysa anumang bagay. Kung titignan ko ang aking kwento, nakikita ko ang isang lalaki na nagsayang ng 43 taon sa pagtitiwala ng bulag. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag ninyong baliwalain ang mga babala. Huwag hayaang ang katapatan ay maging kahangalan. Kapag may pakiramdam na mali, magtiwala sa iyong kutob. Ibinigay sa atin ng Diyos ang instinct sa isang dahilan. Ang mga aral na natutunan ko sa mahirap na paraan. Una, beripikahin ang lahat. Kahit sa mga taong mahal mo. Pangalawa, protektahan ang iyong sarili. Sa legal at pinansyal. Laging. Pangatlo, hindi kailanman huli ang lahat para humingi ng hustisya. Hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang mga biktima na nananatiling tahimik. Iginagalang niya ang mga tumatayo para sa katotohanan, hindi ito basta isa lamang sa mga kwento ng lolo na naririnig mo at nakakalimutan. Ito ay isang tunay na kwento na nagkakahalaga sa akin ng 4 na dekada. Ngunit itinuro nito sa akin ang isang napakahalagang bagay. Mas mahalaga ang dignidad kaysa kapayapaan. Binasbasan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon sa edad na 67. At kinuha ko iyon. Iyon ang tunay na mensahe dito. Sa lahat ng kwento ng lolo na naririnig, ang akin ay maaaring magtunog na matindi. Ngunit ito ay isang tunay na kwento na nangyayari ng mas madalas kaysa sa iniisip mo. Elder fraud. Pagtataksil ng pamilya. Financial abuse. Naroroon sila sa lahat ng dako. Huwag hayaang mangyari ito sa iyo. At tandaan. Nakikita ng Diyos ang lahat. Ang mga kasinungalingan. Ang pagnanakaw. Ang pagtataksil. Ngunit nakikita din niya ang iyong lakas. Kapag pinili mong lumaban, iyon ang oras kung kailan nangyayari ang mga himala. Ito ang aking tunay na kwento. Isa sa maraming kwento ng lolo na nagpapatunay na hindi kailanman huli ang lahat. Para bawiin ang iyong buhay. Ang kwento ni Mang Arturo ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Mang Arturo? Ginawa ba ninyo ang parehong bagay kung kayo ang nasa kanyang posisyon? O may iba pa kayong ginawa? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa ninyo. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagparamdam sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa taong pinaniniwalaan ninyong maantig din sa mensahe. At mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkikita-kita tayo sa susunod na kwento at baka sa susunod na pagkakataon kayo mismo ang maging Mang Arturo.